Patuloy sa ating mga balita, isinusulong sa BTA Parliament ang flexible working hours during the month of Ramadan Act na naglalayong i-institutionalize ito at gawing ganap na batas. Ang News Now sa report. Posibleng maging permanente ang pagpapatupad ng flexible working hours tuwing banal na buwan ng Ramadan para sa mga Muslim na kawani ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government. Sakaling maisabatas na ang Parliament Bill No. 434 o ang Flexible Working Hours during the Month of Ramadan Act, nilalayo ng panukala na maging isang ganap na batas ang kasalukuyang Ramadan Flex Time na taunang ipinatutupad sa pamamagitan lamang ng memoranda. Sa ilalim ng panukala, itinatakda ang standard working hours mula 7:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. para sa mga Muslim employees na nag-aayuno habang tinitiyak pa rin ang 40-hour workweek sa pamamagitan ng flexible o compressed schedules. Kinikilala ng panukala ng Ramadan ay panahon ng pag-aayuno, panalangin at pagninilay. At layo nitong magbigay daan sa spiritual na obligasyon ng mga empleyado nang hindi naaantala ang serbisyo publiko. Para sa mga tanggapan na hindi maaring sumunod sa naturang oras ng trabaho dahil sa kritikal na tungkulin, pinahihintulutan ng alternatibong work arrangements upang manatiling tuloy-tuloy ang operasyon ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang Office of the Chief Minister ay naglalabas lamang ng taunang circular na nag-a-adjust ng working hours tuwing Ramadan. Gayunman, iginiit ng mga mambabatas na ang mga sirkular na ito ay paulit-ulit lamang na nagpapatupad ang Section 3 ng Presidential Decree No. 322, 1973 at walang permanenteng legal na balangkas. Kapag naisabatas, inaasahang magiging standard at bantay ang pagpapatupad ng Ramadan Flex Time sa lahat ng regional departments, bureaus at agencies, pati na sa local government units, government-owned or controlled corporations, at state universities at colleges sa BARMM. Binibigyang diin din ng panukala ang inclusivity, non-discrimination at paggalang sa reliyosong paniniwala na layong balansehin ang spiritual na pangangailangan ng mga empleyado at ang epesyenteng pagganap ng tungkulin ng pamahalaan. Ang panukalang batas ay kasalukuyang nasa unang pagbasa at daraan pa sa karagdagang deliberasyon at committee hearings bago ang pinal na pag-aproba. Ang panukala iniakda ni na MP Tumanda Antok, Kitem Kadatuan Jr., Ibrahim Ibay, Alindato Pagayaw, Butch Malang, Maruf Candao at Abdul Basit Benito. Kabilang naman sa mga co-authors sina Jafar Apollo Mikhail Matalam, Musber Alyudin, Susana Anayatin, Rashdi Adyong, Muhammad Yacob, Don Mustafa Luong, Uto Salim Kutan, Zulfikar Ali Bayam, Hashemi Dilagdalen, Hatimil Hasan, Romeo Sema, Tawakal Mitimbang, Ahmad Amir Balindong, Basit Abbas, Ali Sulaiman, Randolph Parcasio at Abdul Wahab Pak. Jan Garcia, iMinds, Philippines.